Mga kababayan, kamusta po? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. Si Kamanong po ang inyong lingkod ay muli pong magkukomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin. At ito po totoo. 100% po na totoo itong sinasabi po ni Congressman Defensor, ni Mike Defensor, ang dating congressman. Totoo po ang ginagawa po nilang pamumulitika at may kasama pang pera ng taong bayan umano para pabagsakin lang ang mga Duterte, lalo-lalo po ang Vice President na gamit po ang pera ng taong bayan, mga kababayan, para sa pagpapabagsak at gamit pa po nila umano ang mga makakaliwang grupo, ang mga salot po ng ating bansa umano na mahigit 50 years. At dito po ay pinamukha po ni Defensor sa mga salot ang mga pinagagawa po nila. Umpisa na po natin. Pakinggan po natin si Defensor at komentuhan po natin. Ito pong tinatawag na worst talaga. Grabe ang ginagawa nila sa Vice President. Pakinggan na po natin. Komentuhan po natin. In this video, you're going to... And I think this will be the worst impeachment process of the Vice President. Kasi gagamitin ng administrasyon ang lahat ng resources niya, ang lahat ng pinanghahawakan niya, maging ang Estado, pananakot, para makonvict si Inday Sara. Para pagdating ng eleksyon sa 2028, libre sila. I supported President Marcos believing ng pangako niya, lilinisin niya yung kanilang pangalan. Ang sabi nila, unity, magkasama yung dalawa. So sinaportahan ko yung dalawa. Ano yung unang binayolate? Yung pagiging pagkakaisa, away ka agad. Pangalawa, itong pera. Na ngayon walang nakita talaga yung organisadong pagnanakaw ng pondo. Ang nakakalungkot ngayon, kung titingnan ninyo, lahat ng institusyon ng ating bansa, Kongreso, Senado, sangkot doon sa sinasabing nakawan. Pero yung malungkot sa committee report, ilan lang yung nailagay na pangalan. Ako, tingin ko talaga, and I'm not referring to the Makabayan Bloc, I'm pointing to the administration. Political tong ginagawa nila kay VP Inday Sara. Dahil from day one, ang sinasabi ko nga, huwag natin idamay ang Makabayan Bloc because Makabayan Bloc, whether the administration will point to her or not, will file that case. Kahit na kayo administration, finailan nila yung case. So, consistent. Ang ayoko yung ibang grupo. Nag-file doon kay VP Inday, pero doon kay Presidente, hindi. Pwede mo bang mapangalanan ng grupong yon? Hindi, nakita naman sa video Okay. Pero kasi di ba, ang linaw. Political para sa akin 125 million pesos, hindi naman pondo ng Vice President yun. Binigay ng Presidente kay Inday Sara. Ang may violation pa doon ng Constitution is the President himself. Because contingent fund yun. Pagkatapos of the 125 million, nabusisi. Hindi, again, I'm not referring to people, but yung Kongreso, binusisi, talagang tinira nila. Ang sabi lang naman ng kuwa, teka lang, pending pa to sa Commission on Audit. And then, if you look at the other confidential funds, and I'm referring to the confidential funds of the President, may 2.5 siya noong December 2022, tapos along 2023, 2024, 5 billion. So, kung magbubusisi, busisiin natin yung lahat. And then if we look at the problems of the different corruption of the different agencies on unliquidated, wag mo lang corruption, unliquidated funds. Kasi yun naman ang kanyang naging problema, yung liquidation process. Sabi ko nga, DPWH lang Kung 100 billion, meron yan. DOH, 50 billion, meron yan. In fact, even in the process of COA, there is a process of conviction. Una, administratively, i-exhaust mo yan sa COA, pagkatapos pupunta ka sa korte. If that is already established. Ngayon kay Presidente Marcos, yun din ang kaso ngayon. Sabi ni Saldico, ako ang kumuha ng pera, ibinigay ko yan. Iniabot ko yan kay Presidente, nagpunta ako sa Tamalin, nagbigay ako ng ganito. Diba? Itong isa pending case under audit na tinitingnan pa. Diba? And I think this will be... At sinabi na po yan ng COA. Hindi po ba? Pero pagdating po dito sa gobyerno po ng binagawang Pilipinas, at nagagamit naman po dyan umano itong grupo ng mga kaliwa dyan. Hindi po ba? At alam naman po natin yan. Dahil nga po, nakita naman po natin ang sabwatan nila. Kaya nga po yung sinasabi ni Defensor, ibang klase itong gobyerno na ito. Gagamitin lahat ang pamamaraan
kasama ang asset, ang pera ng gobyerno, kapangyarihan, para lang po mailigtas nila. Mailigtas po nila ang mga sarili nila. Kasi po kung magiging presidente po si Inday, alam po ni Inday lahat ang pinagagawa nilang pagnanakaw sa ating bansa. Dahil mismo siya, paulit-ulit kong sinabi na pinangalanan niya po ang mga kumukontrol at nagpapahirap sa ating bansa, lalong-lalo sa korupsyon. Di po ba? Sino ba sinabi niya? Tambaloslos, Saldico, at ang Pangulo, pati ang asawa, na kumukolekta rin daw po umano nung panahon sa DepEd, ayon po sa Vice President, ang First Lady. Hindi po ba? At napatunayan naman po natin, lahat po ito ay pumotok. Dahil mismo kay Saldico, pinangalanan niya lahat. Ang anak, ang asawa, ang pinsan, at mismo ang Pangulo. Pagdating po sa kulimbat at komisyon ng bilyon-bilyon nang galing po sa ating buwis at sa mga inutang nila. At syempre po mga kabayan, ganyan po ang nangyari sa ating bansa. Di po ba? Kaya nga sinasabi nga po ni Defensor, kaya nga niya sinuportahan ang pamilya Bangag umano. Dahil nga po ibabangon nila ang kanilang pamilya. Aayusin po nila ang history. Ang history po ng Marcos, akala niya ay lilinisin at aayusin niya na. Para po yung history po ng pagnanakaw, diktador, ay mawala na. At malaman na po ng taong bayan na ito pong si Junior ay matino na presidente. Hindi pala. Ang lumabas, ayon na mismo kay Defensor, ay mas grabe pa po ang ginawa. Mga kababayan, ibang klase po ang perang pinag-uusapan. Trilyon, daan-daang bilyon. Hindi po ba? At iisa lang po ang ginagawa po nila para po mapagtakpan ang ginawa po nilang korupsyon ng mahigit 3 taon sa ating bansa. Isisi lang po ng isisi sa ating Vice President ang korupsyon na systematic, na halos lahat po ng kaalyado nila ay nakinabang sa korupsyon umano. Pero kay Vice President lang po kasi, si Vice President lang po kasi ang pinaka kalaban nila sa politika. At si Vice President lang din po ang gagawa po ng parusa at pagbawi ng daan-daang milyon, bilyon sa bawat isa sa kanila. Hindi po ba? Kaya nga po gagawin nila lahat na ang Vice President, katulong pa ang mga makakaliwa umano, at pati yata ang mga oligarkiya umano, ay nangangapital din yata. Dahil pag naging Pangulo si Inday, pati po sila ay marami pong sasagutin. At hindi na po nila magagawa yung ginagawa nila ngayon. Hindi po ba? Kaya dito po, 100% po na totoo po ang sinabi po ni Defensor. Grabe, ito na po ang pinaka-worst na nangyari po sa ating kasaysayan. Grabe po sila pagdating po sa pamumulitika at sa pagnanakaw at sa pagpapabagsak sa pamilya Duterte at sa Vice President, na sila lahat ang gumawa ng napakalaking kasalanan. Unang-una, yung sinasabi nga, yung 125 billion ay galing pa mismo doon sa Pangulo. Ang Pangulo ang nagbigay sa Vice President, at yan po ay may paglabag pa. May usapin pa riyan. Hindi po ba? At wala pong korupsyon na ginawa. Hindi po ba? Kung meron man sa COA, naayos na po ng Vice President. Pero sila, naayos po ba nila yung mga proyekto nila? 5,500 na flood control na napakarami pong Pilipinong namatay sa kapabayaan dahil sa pagnanakaw. Mga walang pagmamahal sa Pilipino. Okay lang sa kanila na mamatay tayo para lang po makakuha at makakulimbat ng daan-daang milyon, bilyon. Mga walang pagmamahal sa Pilipino, ito mahindot na ito. Okay lang po sa kanila, maubos tayo. Mamatay tayo sa mga proyekto nila para lang po sa pakinabang, sa pera. Mga walang pagmamahal sa Pilipino. Kaya nga ano po ang matatawag mo sa mga taong ito? Mga salot umano. Hindi po ba?
Kaya yan po mga kababayan, yan po ang issue po ng ginagawa po nila at yan po ay patuloy po nilang gagawin. Dahil mismo po sa sinasabi ni Defensor, hindi naman po titigil ang mga taong ito. At alam naman po natin hindi titigil. At kasama po dyan ang grupo rin ng Makabayan Black. Huwag mo na pong exempted yan, Congressman Defensor. Hindi po exempted yan. At yung kausap mo riyan ay convicted na. May convicted na pa yan. May conviction na po yan. Convicted na po yan. At hinatulan na po ng korte yan. Umaapila lang po yan. Kaya po hindi pa nakukulong dahil nag-aapila pa. Hindi po ba? Mahirap pagkatiwalaan ang makakaliwang grupo. Napakahirap pagkatiwalaan po yan, mga kababayan. Dahil kung yan ay pagkakatiwalaan mo, patay kang bata ka. Baka pati mga anak mo madisgrasya sa mga yan. Pagka pinagkatiwalaan mo mga hindot na yan. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Congressman, dating Congressman. Thank you po, Mike Defensor. At thank you rin po mga kabayan. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio ng Canada. Kay Annie Jo, ako si Pilam. Kay Tatay Nick ng Canada. Gay at Shena. Kay Balance Vision TV. Kay Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo at may tamang panahon po sa mga magnanakaw na yan sa mga salot na yan. God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.